Chillax Radio, pahingang pambihira, pangmasahe ng inyong pagod na diwa. Easy ka lang dyan. Ito ang Chillax Radio kasama si Lord De Vera. Basa ang mga kalye, mga kapatid, pero dapat suwabe pa rin ang isipan dahil ito po ang pinakabanayad, pinakamalamig na 1 oras at kalahati sa himpapawid. Ito po ang Chillax Radio. Ako po yung lingkod na si Lord De Vera. Kasama po natin si DJJ. At ito po si Miss Sylvia Latore. Bakit ka laging amoy alak? Hawak mo ay bote at kukumpas-kumpas. Kilos mo'y waring natutuwa habang nagdiriwang tungga ka ng tungga. Mag-inuman kita sa gitna ng saya hanggang sa malasing ang ating kaluluwa. O ang alak pala tanging pampasigla sa pusong inapis sa tapat na pagsinta. Ating labis nating dinaranas dahil sa bisa nitong alak kusang napapawi ang sang mundong hirap. Mag-inuman kita sa gitna ng saya hanggang sa malasing ang ating kaluluwa. O ang alak pala tanging pampasigla sa pusong inapit sa tapat na pagsinta. Mag-inuman kita sa gitna ng saya hanggang sa malasing ang ating kaluluwa. O ang alak pala tanging pampasigla sa pusong inapit sa tapat na pagsinta. Para ka isang batang uhugin na inagawan ng lollipop sa kalye. Kung gusto niyo mamatay kayo, bibigyan ko kayo ng libreng ataol. Huwag ganon mga kapatid dahil nakikinig ko yun si Joey de los Reyes dito po sa Chillax Radio. Maulang biyahe daw sa may San Pablo, Laguna patungong Lucban. Kasama niya po si Pat Abuel at si BJ Babiera. Magandang at isang maulang gabi sa ating lahat mga kapatid. Ito rin po ang pinakabanayad, pinakapatid Kasama po natin si DJJ. Magandang gabi sa iyo, DJJ. Magandang gabi din. At binabati po natin lahat ng mga tagapakinig po natin sa buong Pilipinas. Wala po Cebu and Davao. DJJ, naririnig tayo sa 101.9 News FM sa Cebu and Davao. Sa Bacolod, naririnig ba tayo, Ayan, DJJ? oo, sa 102.3 News FM. Tama naman sa General Santos City na Meron din, tayo, 97.5 News FM. Ayan at sa Cagayan de Oro via 101.5 News FM. At siyempre mga kapatid, meron po tayong espesyal na panauhin ngayong gabi. Ito po, Renaissance Man to Renaissance Man tong kaibigan natin. Swabing-swabe tong mamang to, mga kapatid Itong mamang to ay all around all around. Hindi lang siya mahusay na komedyante, isa rin siyang mahusay na na artist artist, musician din yan, tol. Babanda rin yan, siyempre, di ba? At negosyante rin yan. Maraming racket yan. Siyempre, at higit sa lahat, kumpare ko tong taong to. Ayan, welcome po natin mga kapatid. Magandang gabi siya, Mr. Tado Jimenez. Hello. Magandang gabi sa lahat ng tagapakinig ng Radyo 5. Ayan, Ano title na show na to? Chillax Radio. Chillax. Ito naman. First time ko ata dito
Kasama ko si Chris at saka si... Tara, paupuin mo sila, tol. Si Chris at saka si James. Mga kapartner ko dun sa racket. Racket, ha? Oo. Talagang racket talaga pag-uusapan natin ngayong gabi dahil eksaktong-eksakto to dahil tumataas ang unemployment rate, ha? Despite sinasabi na gumaganda daw yung GDP growth ng Pilipinas. Pero mga kapatid, anak ko, itong pag-uusapan ni Tado ngayon, sa mga nais maghanap ng racket, tama ba yan, Tado? Ano? Pero bago natin pag-usapan yung racketmarket.ph na yan. Chillax lang tayo, chillax lang. Chillax muna, Tado. Kamusta ka The na ba? night is young. Kamusta ka na ba, paring Tado? Ay, nako. Tag-ulan at katatapos lang ng unos sa buhay. Iyon naman, no? Unos, ha? Pag hindi mo sinibagan, ikaw sisibagan ko. Isi. So, ano naman, di ba? Laging pagkatapos ng ulan, paring Tado, may bahaghari tayo nakikita. Oo. Oh, Ulan lang, ano lang yan. Kita Ganun mo, lang yan. itong ipopromote mo ngayon, mukhang baghari ito. Mukhang maganda, di ba? At the end of the rainbow is a pot of gold. Oo, kaya nga excited ako dito. Ito na yung bagong baby ko sa ngayon. Ito yung bago naming tinututukan. Matindi. Parang, teka muna, Tado, parang nag-glow ka ngayon. Ngayon? Parang nagpa-diamond peel at facial kaya ta. Di, ano lang to, hilamos lang. Hilamos lang, ha? Hilamos lang. Yan, no? Tuloy pa rin ako doon. Doon pa rin, may shop pa rin. Oo, yung limitado, ano? Limitado, ganun pa rin. Yung dayot, kamusta na yung dayot? Wala na ako sa dahil. Wala ka na ba ron? Wala. Mukhang binalik nila si Dodong, eh. Binalik nila, pero hindi ata kumakanta din eh. Ano yun? Display. Display na. Napanood mo ba? Napanood ko Hindi eh. pa, balita. Marami beses ko napanood. Siguro mga tatlong event ko ata napanood. Balita Pero ko parang is- ano, no? Oh. Apat na yata sila. Apat na yan. Yung isa yung parang dodong din. Yun yung kumakanta. Dodong. Parang meron- dodong din. Pero parang dodong dun eh. Balita ko may Singaporean tour nga daw sila kasama yata Yano, di ba? Oo. Parang gano'n. Oh. Oy, mga kapatid, mag-tweet lamang po kayo sa @LordDV kung may mga gusto kayong itanong kay paring Tado, pwede ba mga personal na mga katanungan, paring Tado? Oh, anything, everything. May unang tanong sa'yo. To si Ron Francisco. Kamusta na raw yung Vox mo? Ay, yung box ko, kakalabas lang. Bagong pintura. Ay, nako, ito ba yung balita ko na parang pinimp my ride? Pinip my right na hindi natuloy, kaya kalahati lang. Gano'n? Pero natapos yung body works at saka yung pintura. Okay na yun. Okay na yun. Sobra na yun. Gumastos na sila almost 100. Bakit So, hindi lang... Dapat kasi magkakaroon ng Pimp My Ride show dito, Oo. Pilipinas version. Oo, doon sa kabilang kotse effort. ko yung Oo. kotse ko yung pilot. Oo. Sayang yun, Hindi ko lang alam bakit hindi So, natuloy. ano so far yung... So, yung body paint, binody paint Ang nila? ganda. Parang salamin yung Hayop. kotse ko tanong kakintab. Baka naman parang kotse ni Justin Bieber yan. Parang aluminum na yan. Bawal yun sa Makintab Pilipinas. Makintab. Maganda yung pagkapintura kasi yung talyer, kung kumbaga 5-star talyer, ganun. 5-star na talyer. Malupit yan. Pero yung kulay, ganun pa rin. Brown pa rin. Green. Green pala. Ibang version ng green. May preno na. May preno na. May preno na. May preno na, tsaka headlight. Ayun, headlight. Kasi walang sumakay kay Tado. Yung sasakyan niya, walang preno, walang headlight, at higit sa lahat, walang busina. Walang sina. Walang busina. Talagang Kaya pag kampante may ka kakatin sa- sa sisigawan pa niya, ibababa niya yung bintahan niya. Hoy! Ganun. Ngayon, wala pa rin busina. Ganun. Oo. Pero meron ng preno at saka headlight. Ayan. Wala lang signal light. Walang signal light. Baka may problema sa relay, hindi ko pa na-check eh. Oo. Dapat, balita ko, ganun ko sa mga ano, di ba? May ganun ba tayo? Yung yan. Yung ganun busina. Sa Raon lang, madami yun. Sabi lang po kami dito sa Chillax Radio, mga kapatid. Umiinom po kami ng, dahil ngayon may malamig, umiinom tayo ng malamig na iced tea na may bula. Ayan. Pakinggan natin, may bula ng iced tea natin to. Mukhang inalog talaga ng Inalog gusto yan. talaga. Yan ang masarap na iced tea, may bula. Ikaw ba, Tado, gusto mo ng iced tea? Oo, hindi. Yun lang. Kape. Meron ba? Kape. Ang demanding mo, gusto mo ng vodka? Vodka orange. Vodka orange. Orange na lang, dear. Teka, Tado, natigil mo na ba yung paninigari? Talagang... Matagal na. Hindi Ibig na ako sabihin, hindi ka na nagyoyosi. bumalik talaga. Hindi, never na. Never. Palakpakan nga natin si Tado. Ito dapat ang busina ni Tado ngayon. Yun. Ayun, oo. Yan ang magandang busina. Matindi. Paring Tado, ano ba tong racketmarket.ph? So parang sa unang dinig, para namang kadudat, baka rarakitin mo yung mga tao dito. Gusto natin ma-imbita yung ating mga tagapakinig Aha. na bisitahin nila yung
na napapanahong website ang rocketmarket.ph. Yan yung magliligtas sa atin sa kumunoy ng pagdarahop. Ng pagdarahop, ha? Iaahon tayo sa putikan yan. Iaahon tayo sa aangat tayo sa karangyaan, dadalhin tayo sa tugatog ng katagumpay. Rocketmarket.ph. Oo, kumbaga hindi na kami titira niyan sa mga sa Baseco, mga ganyan. Yan yung katangi-tanging website Ito na yan, nag-o-offer ng Yun, services. Diba? Services. Oo. Ito, may tatlo akong nakikitang kategorya dito, no? Kita sa racket, kita sa referral, kita sa benta. Ang dami naman. Yan. Parang bold star naman to. Oo. Daming kita. Kumbaga, ikaw, gusto mo, kita sa racket, Aha. magpo-post ka ngayon dyan ng mga serbisyong kaya mong ibigay. Oo, matindi. Ay, Kahit Halimbawa, anong serbisyo yan, ha? Aha. I will wash your clothes for 500 pesos. Ah, ganun. Oo. Diba? Oh, teka, may Racketista of the Month. At kaiga-igaya ang kagandahan to si ate, ha? Oo. So far, Tado... Services yan, services. So, nagpo-post dyan kung ano yung mga services na pwede mong i-offer. Pwede kang magpa-tutor, pwede kang magpagawa ng assignment, kung kaya mong gawin yung assignment. Ito. Ay, ganun. Nakikita ko to. I will sorpresa your loved ones for 1,000 pesos. Yan yung aking service. Ah, ikaw naman services. to? Ako yan, services ko yan. Paano kaya klaseng sorpresa to? Pagdating na, babayaran mo nakabrief ko ka lang, gano'n. Babayaran mo ko 1,000, nakalagay dyan, 1,000. O di, birthday nung yung mahal sa buhay. So, sorpresahin ko ngayon siya. So, pupunta ako doon para batiin siya ng Happy birthday! happy birthday, tapos papasahan ko siya ng load. 180 pesos. Bakit 180 lang? Siyempre, pamasahe ko yung iba eh. Oo, Kita ko tama, naman yung tama, iba. tama. Kasi nga, kita tayo. Oo. Rocketmarket.ph, yun yung point doon. Kailangan kumita ako. So, essentially, para siyang online classifieds, pero strictly in terms of services at very specific yung services na ino-offer ninyo. Ino-offer niya, no? Okay, ito may nababasa naman ako. I will teach you English online for an hour for 200 pesos. Yan, iba-iba yan. No? Oo, Tapos, ito. wala na kami kinalaman dyan. Kapag yung transaction niya dyan, ay mangyayari dun sa... dun okay. sa, Parang user to user. Oo, Ganon. sila na bahala. So ito, teka muna. Pag nag-rehistro ba ako dito, may bayad ba to? Walang bayad dyan. Libre yan para Libre sa to. mamamayang Pilipino. Oo, matindi. I will create a perfect wedding invite for 200 pesos, ha? Malupit to. Meron dyan, meron akong paborito pang isa dyan. Aha. I will spy you, your girlfriend or boyfriend Ay, for gusto ko yan. for Oo. 1,000 nakalagay. Teka. Available lang siya Saturday and Sunday. Nye. Pero ako nakalagay dyan eh. Teka muna. Tado, ito kunyari, no? I will surprise your loved ones for 1,000 pesos. Ito ba, negotiable pa tong mga 1,000 na to? Hindi na yan kasi may mga package ng kasama yan eh. Okay. Kasi, kumbaga, paano kung sa Cavite yan? Di ba? Okay. Ito ang website, mga kapatid. Ang address ay Racket Market, ha? RAKETMARKET.ph, racketmarket.ph. At pwede po kayong mamili ng mga kategorya. Meron po silang, wala. Kita sa racket. Advertising and promotions. May nakita tayong cars and automotives. Yan yung clothing. kita sa benta. Pwede ka mag-post ng mga pwede mong ibenta. Merong gifts and products, graphics and art design, health and wellness, jobs and employment, marketing and and sales, miscellaneous music and lyrics, meron pa ha. Real estate and rentals, tech and programming, tips and training, video and production, saka writing and translation. Teka muna. Kunyari, yung mga sumiservisyo pagdating sa... Sabihin natin, yung mga masakit ang katawan natin, yung mga pumipisil-pisil na mga ganyan. Meron din dyan. Hahanapin mo lang dyan. Meron dyan category. Tatype mo lang kung ano yung gusto mong category. I-search mo. Health and wellness. Meron dyan. Hanapin mo lang. Ito, I will help. Okay, I will help. Tapos mamimili ka ng presyo, no? Matindi ito. Ito, online teacher. May itsura to si ate, Si Dos. D-O-S-S, ha? Matindi to. Kailan pa nangyayari ito, Tado? Sinimulan niya na nitong taon lang na to. At pinapaayos pa ng paunti-unti yung site. At in time, full blast na rin kami. Full blast, Kasama ko dyan dito si Rocket Master James at si Rocket Master Chris. Si Rocket Master James ba yung may bigote na parang Ayan. Joaquin Pajardo? Yan. Ayan. James, magsalita ka naman, James. Ayun para, si James. James, magandang gabi si James. Yan yung promotor niyan. Alam mo ba itong pinapasok mo?
Alam mo ba itong mga kasama mo? Alam nyo basta kasama si Tado. Mag-ingat Parang ka. feeling ko, you're in good hands. Talaga? Tol, ilagay mo yung headphones, may headphones tayo para magkarinigan tayo. Naubusan na. Naubusan ba? Ay, sorry. Ayun pala. Ayan. Sorry. Magpapakuha tayo niyan. Rocketmarket.page. Magandang gabi, mga kapatid. Sa mga bubukas lang po ng kanilang radyo, kasama po natin yan ang kaibigan kong si Tado Jimenez at ang kanyang partner sa isang interesanteng online classified site na tinatawag natin rocketmarket.ph na si paring James na may mukhang dalang mamahaling camera. At si Michael, ang swabing-swabi ang bigote ni Michael. Ayan, mag-text kayo ng mga katanungan, mga kapatid, or mag-tweet kayo ng inyong mga katanungan kay Tado Jimenez sa @LordDV. Kasi si Tado ay walang Twitter account, ha? Oo nga, hanggang ngayon wala akong Twitter Akala ko account. nagbukas ka na ng Twitter. Tol, Wala kailangan ako mo mag-Twitter, Kasi kung nagbago ka Facebook, may Facebook eh. Pwede pa yun. alam ko yung Facebook Pero kompleto ako ng Mukhang email. yung anak mo yata yung nagko-control ng Facebook yung mo. Facebook. Pero meron ako kompleto ako ng Dapat email. ba natin ikwento ko sa kanila kung bakit hindi ka na nagfe-Facebook, paring Tado? Hindi lang bagay talaga sa akin yung online life ng mga ganyan. Paano kailangan mo hayop ka? Tsaka gusto kasi ni Mrs. Siya lang yung nagla-like. Iyan naman. Alam mo naman sa aming relasyon, pinagigitnaan ni Lord ang aming relasyon. Niloko mo ako! Tama yan. Kasi ang unang pong ang bubungad po sa inyo pag binunta niya rocketmarket.ph, mga kapatid, ay ang muka ni Tado na nakangiti. At may mga lampara pa ako nakikita dito. Teka muna, James. Ito ba? Saan binasa itong ganito klaseng website, Tol? Ito kasi nagsimula to sa sa konsepto ng pagbuo ng dapat show ito Dapat show. Kasi okay. kasi marami sa atin naghahanap ng pagkakakitaan. Alam mo, minsan hindi alam kung saan pupunta So ang inisip namin, siguro maganda, lalo kung sa website, online, accessible sa kahit na sino, di ba? Magandang parang pwedeng meron kang pupuntahan na isa lang. Pero kung gusto mong kumita, hanap ka na doon kahit na anong pwedeng pagkakitaan. Kaya dyan dito sa Rocket Market, gusto mong may talent ka, offer mo service mo. Gusto mong kumita through referrals, kasi meron dyan yung section ng referrals. May kakilala kang gustong bumili ng kondo, may gustong bumili ng kotse, baka meron doon sa referral ads. Basa mo, kikita ka doon. Tapos yung isa pang section, yung sa classified section, so yung diretsahang bentahan. Ayan. Ito, marami na kayong mga sponsors, Tol. Yung limitado yan, nagbabayad ba yan? Ayan. Yan ang pinaka-premium Oo, mga kapatid. Interesante ito. So far, maliban doon sa nag-i-espiya, pero Saturday, Sundays lang ito pwede. Ano pa yung mga interesante mga serbisyo makikita natin dito? Nakita doon, yung gagawa ng subtitle ng video. Meron dyan, for 200 pesos. Pwede rin. Pero 200 pesos nakalagay. Hindi ko alam paano niya gagawin Nakalagay maximum 1 hour. Lalagyan niya ng subtitle yung video. May isa akong favorite ngayon dyan Kabubukas lang. Kasi nung nagsimula kami, nasa ang range ng presyo namin, mga 200 to 500 yung mga nag-o-offer ng service. Ngayon, binuksan na namin mula sa as low as 25 pesos. Meron dyan, paborito ko nga gusto kong kunin yung services nila. I will listen to your rants for 25 pesos. Galit ka, nasa-stress ka, tawag Gusto ko yan. 25 pesos lang, solve ka na. Pwede ba rin sa mura-murahin siguro? Ikaw! Ikaw! Ikaw nga ng isang lasing, Sabi ng isang lasing, Kung ako lasing, ko hindi na tayo. Yeah, that's sinasabi ko dyan. At paalala lang natin sa mga umiinom ngayon ng malamig na iced tea, DJJ. Ayan, hinay-hinay lang. Kung pwede, wag na. Ano yung pinakamahal na services available dito, James? At ano yun? Ang pinakamahal so far na mga service, yung nag-i-involve na siguro palagay ko, mga tao na may yung professional na kapasidad, like siguro hindi mo na kayang babaan yung rate nila. Kunyari, nag-o-offer siguro sila ng ng hosting services o kaya ng voice talent. May ganun na kategorya talagang hindi mo na maibaba. Pero alam mo yun ang kagandahan dun sa website dahil bukas to sa lahat.
yung market mo, marami. Merong pwedeng mag-offer dyan ng hosting services na mas mababa pa sa 1,000 eh. Oo. Pwedeng meron dyan mag-offer ng voice over services na kahit 200, kaya-kaya. Oo. So, yun siguro yung medyo sa kanya, no? Yung diversity ng pinanggagalingan ng mga services. Eto ba? Meron na bang post dito na sabihin natin na ang talento niya ay may kinalaman sa guest relations. Yan. O mga guro. Pagpapaligaya. Pagpapaligaya. Pag-aalay ng pagkakaibigan. Yan. Pag-aalay ng pagkakaibigan. Hindi ko pa na-check pero parang wala pa. Kayo ba siniscreen niyo yung mga ganyan, Tol? Ha? Siniscreen niyo ba yung mga ganyan? Di pa na nasasalang sa company, pero posibleng umabot sa ganun, i-screen na namin. Wag lang offensive to others. Tayo naman ay magalang sa lahat ng klase ng kultura. Siyempre, wag lang magkakaroon ng pagkakabastusan. Yan ang sinasabi. Tulong-tulong. Yan ang pinakapunto ng... Wala naman eh. Wala naman eh. Isang tutok dyan. Yan, yung sinasabi dyan. Si Ate Gayan, Okay, magbabalik tayo sa pinag-uusapan natin. Sa ngayon, oras po natin mga Philippine Standard Time is 25 minutes after 9. Ito po ang Chillax Radio. Kasama po natin si Tado Jimenez at si James ng service website na racketmarket.ph. Sa ngayon, magsasounds muna tayo mga kapatid. Ito po ay galing sa, ngayon ay gobernador ng Batangas. Ayan, pakinggan natin si Dahil Ate V. umuulan ngayon, Chillax Radio. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy's feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got
po sa Radyo 5 booth sa Novaliches, Quezon City. Ito po ang Chillax Radio, mga kapatid. Ako po yung lingkod na si Lord Rivera at kasama po natin si DJJ. At si Tado Jimenez at si James. James, sorry, ano yung surname mo, James? James Alejandro, na nag-offer ng voice-over services for 200 pesos. Aba, kita mo, murang-mura yan, ha? At pinopromote po nila ang website na rocketmarket.ph. Dito po ay maaari po kayong mag-alay ng kahit anong serbisyo, ha? Kunyari gusto nila maglaba, pwede. Paglalaba ko kayo for 200 pesos. Depende sa rate mo. Depende sa rate mo. Ikaw mamimili ng rate mo. Kahit anong... So, everything from writing to pag-iispiya, ha? Pagmamasahe, Tado, at kunyari, pagsusurpresa lang sa ano, parang service. Meron din ako dyan. Dalawang services ko dyan yung sorpresa at saka yung personal advisor. Personal advisor? 500 pesos. Kung pwede ka rin ba maging personal advisor sa politika? Yeah. Rock and roll. Pwede. Kaya Tado, Libre na yun. Ang dami nagtatanong, hindi yata nila alam kasi kung ano naging outcome nung iyong pakikipagsapalaran, ha? Pangalawang beses dyan po sa politika ng Marikina. Well, ang aming partido ay lumaban ng taimtim. Taimtim. Bagamat ganun ang laban, ay hindi namin nadaig yung makinarya ng kalaban. Kaya nakakuha tayo, ganun pa man, ng 21,258 votes. 21,258 votes. Short tayo ng mga more or less 4,000, 5,000, mga ganun. At balita ko yung pwesto mo rin this year ay parang pwesto mo rin yata last year, ano? Tama? Yun pa rin. Kumbaga, hindi na namin inisipan, wag na natin sila isipan ng kasamaan, pero yun ay inabot ng ating laban. Matindi yan. Malas lang nila. No. Lalaban pa naman tayo ulit. Hindi pa naman katapusan ng mundo. Matindi yan. Balitado, ayos lang yan, ha? Ang sakit! Ngayon naghahanda kami ng para sa barangay election naman. Barangay election? Yung aming mga membro, mga tao sa baba, ilalaban namin bilang mga kagawad, kapitan ng barangay. Kung meron kang isang leksyon na napulot dito sa iyong ikalawang pakikipagsapalaran, Tado, sa politika sa Marikina, ano yon? Ano pa rin, kailangan pa rin ang pagpapalaganap ng edukasyon dun sa mga mamamayan. Kumbaga, talagang hindi issue yung pera. Lagi ko sinasabi, kahit magkapera man ako, magkaroon man akong pera, halimbawa magkaroon ako ng 5 milyon para tumakbo, tutumbasan lang niya nung kalaban ko ng 10 milyon, talo na ako. Hindi ba pwedeng daanan yan sa gandang lalaki, Tado? Yun na nga, kasama sa edukasyon yun. So kailangan talaga matutunan ng tao talaga, ma-appreciate nila yung tamang pamumulitika. Sa ngayon kasi, kumbaga, yung 21,000 plus na, yun yung malinis na matatawag ko. Pero, merong iba, 5,000 yung mga hindi malinis. So, doon ako natalo doon sa yung 5,000 hindi malinis. Kaya, hindi yun ang nadagdag sa akin. Parang hindi kayo masaya. Dadagdagan pa kita ng 5,000! Ayan, mga kapatid. Oy, si Herbert Hernandez, ang Moonstar 88, taga Marikina raw siya at magpaparehistro daw siya para sa'yo. Ayun, Bert! Kita tayo dyan. Bati na natin si Milky Rigonan. Nakikinig siya ngayon, mga kapatid. At oras po natin, 9:35. Sandali muna, Tado, Jay, naka-standby ngayon si Glyza Escolar ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Kakamusta lang natin itong updates tungkol sa Bagyong Goryo. Kasi balita ko, signal number 2 raw ang buong Kamay Nilaan ngayon. Kasama na ang mga kalapit na probinsya. Magandang gabi sa'yo, Glyza. Magandang gabi sa'yo. At para sa ulat panahon, update po muna tayo kay Bagyong Goryo. Kanina pong alas 7 ay huli po itong namataan sa layong 60 km northwest po ng Legazpi City. Ito po ay nagtataglay ng pinakamalakas na hangin malapit po sa gitna na 65 km per hour at pagbugso naman na umaabot hanggang 80 km per hour. Inaasahang kikilos ito ng pahilagang kanluran sa bilis na 24 km per hour. Bukas naman po ng hapon ay nasa 60 km northwest ng Iba, Zambales ang nasabing bagyo. Teka muna, Glyza,
kamusta yung posibilidad na pwede raw tumawid sa Luzon at actually baka dumaan doon ng Metro Manila ang bagyo? Sa ngayon po, ipina-finalize po natin yung bulletin, pero ang mas malaki na po ang posibilidad ngayon na south of Manila dumaan. Pero sa ngayon po, hindi pa naman po natin inaalis na pwede siyang tumawid ng Metro Manila. Pero nasabi ko nga po, as of the moment, ang ating analysis, based na rin sa present movement niya at based na rin sa mga pressure system na nasa paligid nito, more on the south of Metro Manila yung daan nito. More on the south of Metro Manila. Teka, Liza, bakit parang ang laki yata ng sakop nitong bagyong to? Gaano ba siya kalaki? Again, sir? Parang ang laki-laki ng sakop. Ang lawak ng sakop nitong si Goryo. Hindi naman po gaan. Actually, maliit nga po yung yung diameter po nito, 300 kilometer. Masyado lang, dito lang po siya talaga sa inland dumaan, kaya maraming pong lugar ang apektado. Hindi katulad po pag nasa gilid lang siya dito lang sa eastern side po ng bansa, mas konti po yung apektadong lugar. So, ulit natin, Glyza, ang mga lugar at ang mga signal numbers na... Okay po, ito po ang public storm signal number 2 ay nakataas sa Masbate, kasama na po ang Ticao, Burias Islands, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Marinduque, Quezon Province, kasama na po ang Polillo Island, Rizal, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Nueva Ecija, Pangasinan, Batangas, Laguna, Cavite, Bataan at Metro Manila. Ang signal number 1 naman po ay nakataas sa Catanduanes, Romblon, Mindoro Provinces, kasama na po yung Lubang Island, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Samar Provinces, Leyte Provinces, Biliran, Northeastern Iloilo, Capiz at Aklan. Alright, Glyza, sa mga, anong payo mo ngayon? Sa mga nais, sabihin natin na, parang kunyari, karapat dapat ba or ma-advise mo ba kunyari si Tado at si James na medyo magwasak sa mga daan ng Metro Manila ngayon? Medyo mahina po yung dating, sir, no? Pwede pong... Okay lang bang gumimik ngayon, Glyza? Sa mga gigimik po ngayon, kung pwede po ay... Siguro po umuwi po kayo ng mga late evening o just after midnight. Pero yung the remaining hours po, sana po nasa loob, mas makabubuti pong nasa loob po sila ng kanilang mga bahay. So bukas ng umaga, Glyza, ay gigising tayo sa isang maulang Maynila. Tama po yan, yung kalakasan po ng ulan, based na rin po sa ating forecast, ay early morning until the mid-morning po bukas. Yan, kaya mga kapatid, maghanda na po at gaano ba kalakas sa ulan ang dala nitong si Goryo, guys? Ito po ay nasa moderate to heavy, nasa 5 to 15 millimeter per hour. At as of the moment po, meron po tayong nakataas na yellow warning. Yellow, dito po sa Metro Manila. Ibig sabihin yan ay maghanda, no? Tama, Glyza? Tama po yan, Sir Lord. Opo. Ayan. Okay, Glyza, ang oras natin 9:39. Ikaw ba'y naghapunan na, Glyza? Naghapunan na po. Very good. Ano bang ulam natin? Glyza. Ano ba ulam natin, Glyza? Pansit po, pansit. Pansit. Alright. Okay, ingat kayo, Glyza, at pakikamusta mo ako sa mga kaibigan natin dyan sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Makakarating po at salamat po sa pagbibigay po ng espasyo po sa inyong programa. Ayan. Glyza, gusto mo ng jacket? Siyempre po, gusto po namin lahat. Bigyan mo ng jacket! Ayan Glyza. Maraming salamat sa iyo, Glyza Escolyar. Maraming salamat po. Yan po, mga kapatid, mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center, si Glyza Escolyar. At Tado, Marikina, kayo ba'y naghahanda na dyan? Nako, ready kami dyan. Sanay na kami dyan. Sanay na. Sanay na. Tanggap na namin yan. Nakaka-relate din ako sa iyo, paring Tado. Kaya nga sinasabi. May bangka ka na ba? Wala, marunong kami lumangoy. Ayan. Ikaw ba, James, taga Marikina ka rin? Actually, isang lugar din na medyo epektado. Kainta. Yeah. Oo. Doon sa lugar ng Kainta. Kainta. Jay, Kainta rin pala ito. Talaga magbubuhos ang walang malakas daw, marami. Moderate daw. Moderate daw ang dala, pero ngayon, signal number 2 daw ngayon. Pero medyo, magabang-abang daw tayo ng konti. Pero mag-ready pa rin tayo, no?
Tama, si Marlon Martinez ng, sabihin ko ba, taga ng Bulacan. Ito si Marlon. Magandang gabi si Marlon, ha? Ba't ka ba nandito, tol? Wala lang, makikape lang. Okay. 550 ang isang tasa ng kape rito, no? Yung 3-in-1, ha? So, magandang gabi si Marlon. Ikaw ba yung may dalang alay para sa amin ngayon? Na, yung Handa ng pakikipagkaibigan. Oo. Ay, meron. 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 Gusto ko yung isang dala mo dati, medium. Si medium. Mediums? Medium? Meron ba? May dala ka bang ganun? Wala na kontrabando yun. Kontrabando ba yun? Hindi mo pwedeng alayan si Tado kasi matagal lang tumigil yan. Ay, pwede pa rin naman bumalik. Parang aparador lang yan. Pag sinara, pwede buksan. Pwede buksan. Napaka. Mga anak kayo ng nanay niyong pinaglihi sa mapulang iting ng kalabaw. Maraming tatanggap niyan. Huwag mo nang demonohin yan. Tumigil sa paninigarilyo yan dahil sa PlayStation. Tama ba yun, Tado? Ilang buwan ka tumigil para magkaroon ka ng PlayStation? Yung pustahan yun, Mang siguro. Ata yun eh. Isang buwan. Isang buwan. Yan. Matindi yan. Oo. Teka muna, Tado. Magpatugtog muna tayo ng isang sounds mula kay Tado. Galing sa kanyang bandang Live Tilapia. Ayan, Isang makabagbag damdamin. Hirap na hirap kaming gawin yung kanta na yan. Ano bang emosyon mo nung ginagawa mo to? Ito ba'y para sa kalikasan? Hindi. Tungkol yan sa political structure ng pang-ekonomiyang kalagayan ng isang mahirap na bansa. Dialectical materialism. At ito ay tawag nating anong pamagat ito, Tado? Ang title po namin mga kanta, walang pamagat talaga. Walang pamagat. Walang lahat. Tawagin na lang na. Ano ba to? Ito ba yung track 1? Yan yata yun eh. Pag kami, Tado, hindi na-relax dito, pauuwiin na kita, ha? Hindi ako sure eh. Chillax Radio, mga kapatid. God help us all. Ayan. Sana ito yan. Hindi pwede. I-pause natin yun. Sorry. Sorry. Hindi pwedeng gamitin yung word na lunch, ha? Tado, mag-usap tayo ng masinsinan. Okay, di ba? Okay, ano? Yung isang PA natin dito na si Jessica Tabi, nagtatanong siya kung pwede raw ba makahingi ng lyrics. Ayun? Ng awitin yun. Baka Mukhang hirap na hirap kang isulat yung lyrics. Mukhang pinag-isipan mo talaga ng malalim yung mga letra. Oo naman. Kumbaga, it takes me about a week and a half to finish that song. Ang lalim nun. Hindi lang sa lalim. Talagang, kumbaga, hindi kami palalim eh. Paibabaw kami. At ang opinion po ni Fernando po Jr. dyan ay... May itang ulo ko, puyat ako, wala pa akong tulog. Pag hindi mo sinibagan, ikaw sisibagan ko. Iyan, ha? At... kahit may asawa ka na, ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. Narinig ko yun. Tado, ulitin natin yan. Narinig mo na yan? Narinig ko yan. Sabi sa mga pelikula, yan yung mga patok na patok talaga ba sa Pilipino. Ganun, ha? Ano gusto mong gawin ko? At, gaano ba kalaki yung tinatago mo? Ayan, si Ian Toisa ng United Architects of the Philippines nakikinig sa atin ngayon. Batiin natin mo kasi ako'y magbibigay ng talumpati sa mga arkitekto. Talaga? Ganda yung opisina nila.
Talaga? Doon dapat lang. sa may bandang Timog, Morato area. Dapat lang, arkitekto sila, no? Taga Marikina yung naging dating presidente niyan. Bakit Si Ramon Mendoza. Hindi naman nabaha yung bahay niya. Nabaha din yun. Hindi kinaya ng kanilang pagiging arkitekto. Binaha pa din. Yan. Nakikinig po sa atin ngayon si Jerry, si Haris Crisostomo, si Phoebe Trinidad, si Gerard Destura, si Deshaun James, nakikinig sa atin ngayon si Lea Cernal. Nagtatanong siya kung pwede raw self-service sa Rocket Market. Ha? Ano ibig sabihin nun? Self-service? Self-service. Baka... Kung gusto niyo mamatay kayo, bibigyan ko kayo ng libreng ataol. Ayan. Si Dolce Megan Aspa. Nakikinig sa atin ngayon si Leon Bacalzo. Teka muna, ano yung bus go? Tado, may nagtatanong. Tanong ni Leon kasi, Bacalzo. yan ang isa ng mga gusto kong panukala pag ako isang senador na. Ano ibig sabihin ng... Kasi karamihan natin meron tayong nakalagay mga bus stop. Pero walang nakalagay bus go. Kaya yun ang... Wala. Ewan ko sa niya. Baka narinig nyo na yan dati. Sinabi ko na yan. Dakila naman! Hindi ka nagtataka kung bakit hindi ka nanalo. May panukala rin ako sa Marikina sa problema na baha na yan. Para talaga din na mabahayan, talaga gusto ko pasimento na yung ilog. Pasimento na yung ilog, no? Teka, may isa ka pang proposal di ba? Libre pa anak sa mga senior citizen. Sayang yun. Dapat, pag-graduating ko sila, gusto nila mag-aral ulit. Scholarship. Sagot ko eskwela nila. Oo, si Milky Rigona nakikinig din sa atin ngayon. At si Miro Abala nakikinig din sa atin ngayon. At si J. Ryan Jimenez. Magandang gabi sa inyo, mga kapatid. Kapilito ko yun, teka lang. Si Thea din nakikinig sa atin. Hello, Thea. Si Thea. At ang kanyang mabuting ina na si Tita Bong. Hello, Tita Bong. Tita Bong, si Lola at ang dakilang gumawa ng shelf namin ng isang araw si Mang Jessie. Mang Jessie. Ayan. Kompleto na. Isagarin na natin. Ayan. Yung kasambahay nila. Gusto mo batiin na rin natin. Ayan. Hindi ko maalala. Sa bayan din po tayo naririnig, mga kapatid, sa www.interaction.com. Okay, mabalik tayo sa rocketmarket.ph. So far, kamusta na yung traffic o yung hits ng website? May 10 na ba? Hindi, joke lang. Ano pa naman, free-flowing pa naman. Ibig sabihin, ngayon pa lang, nagpipik naman. Siguro nag-average kami ng more or less 300 na bagong account kada month. So, tuloy-tuloy pa rin yung aming campaign para makilala yung rocketmarket.ph. So, maganda yung traffic. Sa mga kabubukas lang po ng kanilang mga radyo, anong ba itong rocketmarket.ph at ano ba ang ino-offer nito, Tado, para maiahon sila mula sa putikan ng pagdarahop at kahirapan? Kung ayaw nyo maging dukha. Yan. At ayaw nyo mamatay, maging dukha. Easy, boy. Ito na ang pagkakataon yung umangat. Kayo ay mga Indyo. Talagang matitigas ang ulo ninyo. At abutin ang tugatog ng tagumpay. Yan. Kahit may trabaho ka, kailangan pa rin ng extra income. Tama yan. Magkano kailangan mo hayop ka? Rocketmarket.ph, gumawa na kayo ng account, mag-post kayo ng mga sideline na gusto nyong gawin. Rocketmarket.ph, mag-post kayo ng mga gusto nyong ibenta. Rocketmarket.ph, doon punta kayo doon sa referral at baka may kilala kayong gusto ng mga inaalok doon. Kahit anong serbisyo yan, Tado. Kumita. Gusto nyong kumita? Rocketmarket.ph. Itong kaibigan natin si Joey de los Reyes, isang profesor sa pamantasan ng Santo Tomas. Tanong niya, okay lang bang serbisyo na medyo unethical gaya ng paggawa ng MA thesis for 50,000 o dissertation for 150,000? Katanggap-tanggap ba yung mga ganong presyo, Tol? 50,000? May kataasan. Mataas yun, Taas yun. Pero, mataas yun. reasonable. Mahirap nga naman talagang gumawa ng dissertation. Buti pa prostitute, 10,000 lang no? Oo. Pero ang kasi doon yung estudyante. Parang baka naman mas... Di ba sa recto yan, makukuha yan? Baka matalo siya ng kompetisyon. Kasi baka may mas mura pa. Oo nga. Babaan na lang magkano ba sa recto? Wala, Joey, malabo yung mahirap mo, Tol. Talo ka kay Aling Goriang sa recto, Tol. To si Marge, si Marge, nag-text si Marge. May kapareho ng halos yung concept, yung rocket.com sa, yung anong paki mo, alala mo yon?
Oo. Hindi to website, pero Pero naalala ko. tatawagan yun eh. Yung Oo. ano na sila, telepono. Telepono, parang kahit ano pagagawa mo sa kanya. Oo, Kunyari, ipaki mo. Paligo mo aso mo. Pero parang 10 piso isang minuto Nag-exist yata. pa ba sila? Yan ang di ko alam. Alam ko, hindi na sila eh. Ayan. Baka kayo rin yun, tol. Sa Marikina, meron kaming ganun. Hindi nag-take off. Bakit? Naputulan kami ng landline. Ikaw, Marlon, kung meron ko serbisyo may o-offer, ha? Ano kaya yon? Serbisyo? Oo. Ano ba? Maliban sa mag-promote ng lung cancer sa Pilipino. Ano na lang? Pagdadrive ko na lang sila. Pagdadrive. Ayo, wala pa din ganun. Transporter. Nasa Parang transporter, parang gano'n. Nasa Ortigas tayo dati doon. Binangga mo yung nakapark sa likod natin eh. Oo. Ano yun? Di sinasadya. Di ba sinasadya yun? Ikaw, Jay, ano bang serbisyo mo maaaring i-offer? Ano bang maganda? Magmasahe ng paa ng babae. Ayan. Ayan, siguro. Paa talaga. Pero kailangan padala muna sila ng picture, ha? Ba't paa talaga? Ayan, ha? Padala mo na ng picture. Ito si Michael, tatahi-tahimik lang to eh. Yung bigote mo ba tol? Ano yung mga talent ng bigote? Maswabi-swabi bigote. Si Chris. Sorry, si Chris pala. Magandang gabi. Ayan, Pareho lang. Voice-over. Voice-over din. Mga ganun. More on events or mga ganun. Parang mag-coordinator ka ng mga ano-anong mga racket ba. Events. Sa halagang mga magkano kaya yan doon? Pwede na. 1,000 siguro. Ganun kababa at least. Dahil nga madami tayong competition sa market, mas madaming events coordinator. Mas pag nag-post ka dun sa rocketmarket.ph, tingin ko mas yung competition mas pupunta sa iyo. Diretso, kita tayo talaga. Chris, gawin mo nga. Once again, once more. Please welcome. Once again, once more. Please welcome Lord De Vera. Grabe, ha? Lalaking-lalaki, ha? Okay, debutan na. Oo, ha? Iba. Boses na may abs. Presenting Zara from Zamar. Parang ganyan, ha? Oo. Ikaw, James, ano pa bang serbisyo pwede mo i-offer? Yun siguro maganda sa racket market. Kahit ano pwede mong i-offer eh. Ang maraming ganyan siguro konsepto sa labas, lalo na sa ibang bansa. Pero ang nakita namin kasi na medyo downside doon sa ganon. Hindi lahat magaling na graphic artist. Hindi lahat ang galing sa, alam mo yon, yung mga quality control minsan. Wala tayong garantiya kung gaano kahusay yung Ang isa pa, hindi siguro lahat napakagaling sa yung website development, pero meron namang ibang service na pwedeng i-offer. Magaling ka namang magmasahe, di ba? O kaya magaling ka namang yung other service na kayang-kaya mo talagang gawin. Para sitado, political advice. Perfect. Hindi, pati personal at saka pati fashion, tumatanggap ako eh. Personal advice. Lalo sa mga mag-aasawa, Tado, dahil kakamali. Ayan, love advice, pwede ko yan. Magandang halimbawa ng... Teka muna, Tado. Isipin mo naman, kami ay nagkasama ngayon sa halos 19 na taon na masaya at produktibo ang aming pag-sasama bilang mag-asawa. Gusto mo kung barang kita? Kahit may asawa ka na, ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. Yan ang sinasabi Gusto mo pa ba, Kajot? Huwag ganun, oy. Yan ay paninira ng aking mga kalaban sa politika. Paninira yan. Sino ba naglalagay na ito mga... Gaano ba kalaki ang tinatago mo? Teka muna, ha? Ano ito mong pinagpipindot ko? Huwag kang mag-alala. Susulitin ko ang binayad mo. Patitirikin ko mga mata mo. Alam mo, mag-sounds muna tayo ito kasi kung ano ng mga kademonyohan ang lumalabas dito sa booth na ito, mga kapatid. At total, ang bottom line naman dito sa rocketmarket.ph ay kumita. Ang susunod nating awitin ay galing po kay Miss Silvia Latore. Ang pamagat po nito ay Atik. Atik, dahil sa iyong atik, maraming lalapit, maraming didikit. Atik, dapat mahalin ang atik. Umilap tuloy ang pag-ibig kapag ika'y walang atik. Noong araw si Mang Peles, tunay siyang maraming atik.
niyang naiisip nang maubos ang kanyang atik. Ang nangyari kay Ma'am Perez, kaibigan at kamag-anak ay isang nalikit. Ay, atik, atik, dahil sa iyong atik, maraming lalapit, lapit, maraming didikit, dikit. Atik, ay, atik, dapat mahalin ang atik. Umilat tuloy ang pag-ibig kapag ika'y walang atik. Noong araw si Aling Inis, tunay siyang maraming atik. Lahat na halos ng bisyo ay lagi niyang naiisip nang maubos ang kanyang atik. Ang nangyari kay Aling Inis, kaibigan at kamag-anak ay isang nangainis. Ay, atik, atik, dahil sa iyong atik, maraming lalapit, lapit, maraming didikit, dikit. Ay, atik, atik, dapat mahalin ang atik. Umilat tuloy ang pag-ibig kapag ika'y walang atik. Dapat mahalin ang atik, mahirap ang walang atik. Atik, atik. Walang hassle. Walang traffic sa kaisipan. Walang wangwang. Walang himala.
Meron lang. Chillax Radio. Tara, tambay muna.
natin mga kapatid, 10:13 sa buong kapuluan. Ito pa rin po ang pinakabanayad, pinakaswabing isang oras at kalahati sa Himpapawid. Ito po ang Chillax Radio ng po June 29, Saturday. Sa araw na ito mga kapatid, taong 1900, pinanganak po si Antoine de Saint-Exupéry, isang French aristocrat, aviator, piloto, poet, writer at author ng sikat na aklat na The Little Prince, Le Petit Prince, na unang nalilathala noong 1943. Ito tinuturing na most read at most translated book mula po sa French language. Na-translate po ito sa mahigit 215 na lingwahe at tinuturing na one of the best-selling books of all time, na pinarangalan din ito bilang best book of the 20th century sa France. Hindi ko naniniwala, ha? Jessica David, saan mo ba nakuha itong information na to? So, unang tingin ay mukhang ordinaryong children's book lang ang The Little Prince. Pero, ito rin ay tinuturing na parang aklat na maraming philosophical na mga ideya daw tungkol sa masalimuot na mundo ng mga matatanda. Bukod sa pagiging makata at magaling na manunulat, isa ring piloto si Saint-Exupéry noong December 30, 1935 sa pagdanais sa ma-break ang speed record mula Paris hanggang Saigon. Aksidenteng nag-crash ang eroplano ni Saint-Exupéry. Himala naman silang nakaligtas kasama ang kanyang mechanic navigator. Ang crash, ang karanasang ito daw ay ang naging inspirasyon niya sa pagsulat ng memoir na Wind, Sand and Stars. July 1944, hindi naman pinalad na makitang muli si Saint-Exupéry habang siya ay nasa reconnaissance flight o isang flight na may misyong makakuha ng intelligence report. Paniwala ng iba, nag-crash daw muli ang kanyang eroplano pero pinaniniwalaan din ng iba na may foul play ang kanyang pagkamatay at The Little Prince, mga kapatid. May isang quote doon na dahil daw sa quote na yun, nanalo si Rufa Gutierrez bilang second princess sa Miss World pageant, mga kapatid. Yan ang claim to fame ng aklat niyan dito po sa Pilipinas. So, oras po natin 10:15, mga kapatid. Ito pa rin po ang Chillax Radio. Ako po yung lingkod na si Lord de Vera. Kasama po natin si DJJ. At kasama po natin si Tado Jimenez, si James at si Chris mula po sa website na rocketmarket.ph. At kasama pa rin po natin ang magiting na paano ba to? Na bendador ng lung cancer na si Marlon Martinez mula po Bulacan. Magandang gabi sa inyo lahat. Sa mga kabubukas lang po ng radyo, ang rocketmarket.ph, isang online classifieds website, mga kapatid, na dito po ay maaari po kayo mag-post or mag-alay, mag-advertise ng inyong mga serbisyo, kahit anong serbisyo po yan, ha? Serbisyo ranging from pag-voice over, pagiging clown, personal advice, gaya po ng ino-offer po ni Tado, at translation, o pagsasubtitle ng inyong mga video, mga kapatid, at binabati po natin si Ron Francisco, si Ella na nakikinig sa bahay kasama, at ang mga kasama ni Ron habang nagsasarado ng opisina na si Luz and Angie na nagsasara ng kaha. Okay. Habang busy po ang tatlo na taga-rocketmarket.ph na nagpapantasya tungkol sa mga mamahaling laruan. Promote nyo muna para makabili kayo ng mga ganyang laruan, tol. Rocket Market. Ang ganda, wala kaming pambili niyan. Kaya nga dapat i-promote. Napapanood sa Action TV. Oo, di ba? I-promote natin yung rocketmarket.ph para makabili kayo ng ganyan, no? Yung malaking Superman na mga replica, mga ganyan, tol. Teka muna, paano kayo kikita dito, tol? Yan ay kawang gawa talaga yan, Lord. Walang kita-kita. Walang kita-kita. Ang kita tayo, sabay-sabay tayong kikita dyan. Karang Niloko mo ako? Maliwanag naman dun sa aming nakalagay. Kita Yan tayo. ang aking sinasabi. Huwag yung tularan ng buhay wasak. Kung totoo, free listing siya. Kung may serbisyo kang gustong ilagay doon, libre naman. Hindi naman talaga sinisingal yun. So, you're free to post kung ano mang gusto mong ilagay doon na alam mong serbisyo na kaya mong gawin. Hindi ubra sa akin yan. Okay. Ngayon, kung meron naman dyan mga company na naniniwala dun sa aming advokasya, naniniwala sa aming advokasya, bibigyan kami ng tulong sa pamamagitan ng maglalagay sila dun ng sarili ng paid ad na tinatawag. Paid ad, yan. Kikita kayo sa paid ad. Hindi pwede mag-paid ad yung kumpanya ni Marlon kasi pinagbabawal lang ngayon yun, No? Oo. Kahit ba online, bawal yun?
Kahit saan. Di ata covered ang online. Pwede pa naman. Oh, Pwede Ayun ba? pala. Pwede. Lapitan mo si Lucio Tantol. Patay tayo kay Kapitan. Suabe lang tayo dito mga kapatid sa Chillax Radio. O tol, ano ba yung payo ninyo sa mga gustong gumaya sa inyo na ganitong klaseng startup na isang online business? Naku. Kami nagsisimula pa lang din pero Wala, no? Baka kompetensyahin pa kayo. Oo. Limitado, Tado Jimenez, i-promote mo naman yung t-shirt business. Oh, Limitado. buhay pa rin yung aming t-shirt shop, limitado sa likod ng Simbahan ng Marikina sa Our Lady of Abandoned Church. Limitado mga damit na dress to kill. Oh, at meron na siyang kapatid ngayon, Limitato. Pero balita ko, ang pwede mo lang ipatato doon yung mukha mo. Tama? Hindi, yun yung kung gusto mo magpatato, babayaran pa kita. Babigay ako 2,000. Mukha ko yung itatato. Ilang tao na ang may tato ng mukha mo? 2 pa lang. 2 pa lang. Pero hindi ko binayaran kasi sa ang babayaran ko lang sa noo eh. Meron akong logo, kailangan tatato sa noo, babayad ako 2,000. Taga-loob yata yung nagpatato ng mukha mo. Yun doon sa Muntin, pumunta tayo. Nagpatato yun. Di pa ako bayad doon, 300 pa lang nababayad ko. Tol, kung nakikinig ka man, pagpunta ka uli dyan, matagal ka pa naman lalaya. Oo. At ang kaso, usapan namin hulugan eh. At ang kaso niya ay, pagkakaalam mo? Murder. Nung tinatanong ko, kailan ko malalaya? Hindi, huwag na natin pag-usapan niya. Change topic. Teka Parang muna, hindi na siya lalaya. Tado, i-promote mo yung 2 aklat. Ha? Ay, may mabibili po akong aklat, yung biology sa lahat ng bookstore. At saka yung nag-iisa lang ako under ng Psycom sa murang halaga, 150. Mabibili niyo ang aking aklat sa murang halaga. At anong aspekto ng buhay nila ang maaring baguhin itong mga aklat mo? Nako, may inspire silang sumulat. Kasi kung nakabasa sila ng pangit na libro, di sabihin, kaya na rin nila gumawa na mas maganda doon. Nakita mo ba yung libro niya? Hindi pa. May picture siya doon eh. Yung kinukulangutan siya ng unggoy. Oo, nakita ko yun. Paano mo ginawa yun? Inuli ko yung unggoy, tapos yung hintuturo niya, sinaksak ko sa ilong ko. Akala ko naman kusa siyang Hindi. Parang sak yung unggoy. Parang na-offend yung unggoy sa ginawa mo. Hindi naman, yun, kumbaga, naglalaro kami. Ano pakiramdam ng ng daliri ng unggoy tol? Malamig. Malamig eh. Walang kalyo. Isipin mo, yung sa tarsier mo ginawa yun, Walang kalyo. Walang kalyo, parang... Makinis, parang kamay ng baby. Nakakatakot. Sinasabi Hindi naman nagtatrabaho yun, di ba? Tama. Tsaka mahilig sa saging. Nagbabalat lang ng prutas. Kaya yung saging maganda sa balat. Kaya tinuwi unggoy, di ba? Ganda ng balat. Oras po natin mga kapatid, 10:21. Dapat kasi tama yung oras natin, Philippine Standard Time. Kasi may bagong batas ngayon pag mali, Pag mali ang binanggit mong oras, ay maaari kang makulong at may multa na hanggang 50,000 pesos. Alam niyo ba? Yan ang sinasabi ko dyan. Kaya dapat sakto dapat ang oras natin mga kapatid. Ay, sa mga nagnanais pong mahabol ang mga balita at programa sa News 5, ang hindi po medyo nakanood, mag-log on lamang po sa News 5 everywhere. Type lamang po ang www.news5.com.ph at i-click po ang Radio 5, mga kapatid. Ready na po bang sounds natin dyan, DJ J? Oo naman. Ano yung sounds niya? Break na tayo. Break na tayo? Ayan, di ba? Kanina naman, grabe naman yung Bobby kanta to, kay Bobby Gonzales. Bobby Gonzales. May Silvia Latore din yata dyan, di ba? May ka-duet siya dyan. Pakinggan natin. Ayan. Huwag ka namang magdaramdam, puso ko'y nabigla lang at nagkamali nang tayo'y magsumpaan ang totoo. Di kita mahal. Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasamang kay luwat. Kung ang pagsintay pilit ay walang sarap, pasensya na. Huwag kang iiyak, huwag kang magtatampo. Kung mag-break tayo, hiling ko. Huwag kang mag-ngingit-ngit. Kung tayo ay mag-break,
tayo at inaalay po natin yan sa lahat po ng mga nagsawa na sa landian sa kanilang mga buhay. Tama ba yan, Tado Jimenez? Yeah. Pero kailangan yan, Ricardo yan sa buhay. Ricardo sa buhay, Ang kalandian. Kahit may asawa ka na, ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. Ayan, pero pag may asawa ka na, Tado. Parang narinig ko na yan. Easy boy. Ikaw ba, Tado, marami pa rin lumalapit sa'yo. Naku, black propaganda yan ng aking mga katunggali sa politika. Pilit nilang sinisiraan. Indio, talagang matitigas ang ulo ninyo. Ano ba mga paninira ang binato nila sa'yo nung ikaw'y tumatakbo, Tado? Na ako daw ay mahaba ang buhok. Na ako daw ay pangit. Maliban doon? Sabi ko, totoo naman po lahat yun. Oo. Pero sabi ko, yung kapangitan kong yan, ay pinagkakitaan ko. Ano ba yung mga ginawa mo dito sa second elections na hindi mo ginawa nung una? Nakipag-alyado ako ngayon sa ibang kandidato. Just dati solo katawan talaga ako. This time nagbuo kami ng isang coalition. So parang kami yung parang Little Una sa Marikina. Little Una. Ikaw si Binay. Hindi. Ano kami, opposition kami doon. Opposition, yan naman pala eh. Teka muna, Tado ay, may development. Dinimanda ko ang Marikina. Dinimanda mo Marikina? Bakit? May isang proyekto kasi doon na walang public bidding. So, yun yung dinimanda ko sa ombudsman. Malupit yan So, dalawa lang ang pwedeng gawin sa akin. Bayaran ako para atras ko yung o patayin ako. Pero mas makakamura sila pag pinapatay ako. Easy. Ito balita ko, pumunta pa si Robin Padilla nung meeting di Avance mo. Sapagkat si Idol po ay pilit nating nire-recruit sa aming partido. Yung Partido Lakas ng Masa. Isang sosyalistang partido ng Pilipinas dito. Pero, hindi mo kaya talent niya. Nagpasabi na siya na siya ay magmimembro kasama ng iba pang sa ano kasi yun sa Balik Islam Movement. At yung Balik Islam Movement ay may ilang kaming mga miyembro sa aming partido. Okay. Lupit yan. Pero balita ako, kasi nagpatugtog ko rin ng mga death metal na banda. Maraming death metal na banda nung meeting di Avance mo. Nung araw. Nagpa-tattoo competition ako tsaka skateboard. So, nagtaka yung mga ibang kasama ko sa coalition. Bakit daw maraming nakaitim at mga habang buhok at mga madudungis? Baka nagsasabot ang mga to. Ako lang ang nagpa-meeting di Avance na may tatuan sa araw. Yan. Siguro maganda rin pag-isipan mo muli ang yung mga strategiya sa politika, Tado. Okay, Tado, ano ba ang iyong advice sa mga nais pumasok sa larangan na nakipagsapalaran ka? Yan. Huwag lang kakalimutan na dapat laging nagniningas ang apoy o yung kanilang interest ay dapat ay hindi namamatay. Ibig sabihin, yung kanilang passion ay overwhelming para nang sa gayon ay matabunan lahat ng mga iba't ibang mga problema ng mga darating. Yan. Tado, gusto mo ba ng jacket? Yan, meron. Bigyan mo ng jacket! Parang hindi ka masaya. Parang hindi kayo masaya. Dadagdagan pa kita ng 5,000! Matagal ko nang hindi nadadalaw si Kuya Will. Iyan naman. Ayan, lapitan mo si Kuya Will. Hanggang Oktubre na lang yan, tol, ha? Talaga? O yan na. Oy, malapit na tayo magtapos. Mulit-muli. Salamat, Tado. Salamat, James. Salamat, Chris. For the last time, i-plug po natin ang rocketmarket.ph. At salamat. Thank you, Lord. Thank you, Jay, sa pagkakataon. Siguro bilang panghuli, isang huling invitation lang na sana kung gusto nyong pumunta, alam niyo, kung wala naman kayo masyadong ginagawa online, gusto nyong gawing productive yung inyong pagpunta sa internet, and punta kayo sa rocketmarket.ph. Kung hindi man kayo mismo yung kumita dahil nag-offer kayo ng service o may na-refer kayo, ay makakatulong din kayo dun sa mga ibang mga nag-o-offer ng services nila kung kayo itatangkilik din dun sa mga ino-offer na serbisyo ng kapwa natin Pilipino. Kung medyo hindi nila masyadong nakuha ang mga gabay, madali naman sundan or madali gamitan ng website. May mga instructions naman dyan, di ba? Siyempre yan. At kung sakali man, kailangan nila ng extra tulong, pwede silang mag-email sa amin. Pero from the website itself, meron dun kumbaga mga how to and frequently asked questions para hindi sila mahirapan. Ayan. Alright, salamat Thank you, sir. Thank you. Chris, any last words para ko? Salamat. Ayan.
Gusto mo pa ba, Kadyot? Ay, mali. Ano ba? Bakit, Aaron Tolentino, bakit hindi mo pa rin binubura yung... Hindi, kasi baka nasiraan yung... Tumirik. Tumirik. Oh. Kailangan kadyotin yan. Pero pag automatic yan, hindi mo pwedeng kadyotin yan. Ha? Ang problema. Hindi mo pwede sabing... Gusto mo pa ba, Kadyot? Hindi na gano'n. At pinakauli sa lahat, Tado Jimenez, maraming salamat sa Thank you very much, Mr. Lord de Vera, kumpadre, El Presidente. Iyan naman, no? At bilang panghuling awitin, mga kapatid, walang sisihan. Tado, ikaw na lang mag-intro nitong awiting to. At ano bang inspirasyon mo nang sinulat mo itong Ay, naalay ko yan sa mga mahal ko sa buhay, minamahal at mamahalin. Kahit may asawa ka na, kami ang lalaking mamahalin ko. Parang lagi inulit-ulit yung salita na yan. Isang tutok dyan. Alright, at ang pamagat ng awiting ito ay? Ayun nga, walang pamagat eh. So, kahit ano na lang feeling ko yung nababaliw yan. Alright, salamat sa iyo, Tado. Mga kapatid, maraming salamat po sa pagtutok dito po sa Chillax Radio. At teka muna, plugging muna tayo. Sa Lunes, ha? Sa Route 196. Ayan, oo. Nako, mga kapatid, 15 years ng Radioactive Sago Project. Isipin mo, 15 years. 15 years na pala, hindi ko na malayan yan. 15 years lang. Rock and roll. Hanggang ngayon, wala pa rin pera. Ay, nako. Diyos ko, kailangan natin ng... Parang hindi kayo masaya. Dadagdagan pa kita ng 5,000! Wala, abonado pa rin eh. 15 years na akong abonado, mga kapatid. Right, sa Route 196 po yan. Diyan po yan sa may Katipunan. Malapit po sa may Blue Ridge. Ha? Blue Ridge. At 8 years ang Rock Ed Philippines, mga kapatid. Tutugtog po dyan ng mga grupong Brass Pas. Ayan. Tarsius. At ang walang kwentang Bignay Sound System. Ayan. Mga DJ na nanloloko na. Ayan. Sikat na daw yun. Diyos ko naman. Yung isa dyan, di pa marunong mag-operate na turntable. Ayan. Kahit ano. Kahit ano. At ngayon gabi, mga kapatid, gusto nyo humabol, sa Peta Theater dyan po sa may... New Manila, malapit po sa E. Rodriguez, mga kapatid. Closing night po ng Manila International Improv Comedy Festival. Tutugtog dyan ng bandang Radioactive Sago. Iyan ang sila. Set po ay alas 11, kaya ibig sabihin dapat bumibiyahe na kami ngayon. Ayan, oo. Alright, so ito pong awiting walang pamagat mula pa rin po sa bandang Live Tilapia featuring Tado Jimenez. Ito po ang Chillax Radio. Magandang gabi at sana tuyo pa rin po tayong lahat.